RD, pardon po. Pakiulit po kung paano po nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Apo. I really don't know the details. Pakitanong nyo na lang po si SILG kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Na kami naman ay mga bystanders lang dito sa Davao. Ano pong pakiramdam, RD, na natapos talaga? It's such a relief. Ay nako, matulog muna tayo. Makabawi ng tulog. Bukas, flag raising pa. Okay. Okay, magpapasalamat sa akin mga tao bukas. Kaya I think I'll be preparing some messages for them. Tomorrow, RD, ano ang gagawin natin maliban sa flag ceremony? Like sa ano po? Like kay ano? Well, for one, I would like to give thanks to my people. Yes. Pangalawa is mag-lay ako ng wreath sa puntod ng tatay ko. Nandyan, sa loob ng kampong ito. Okay. What Sa about... loob ng kampong ito. Kaya it's really a relief na masabi. Hindi alam ng mga tao yan. Okay. Pangalan ng tatay ko ay nakaukit sa bato dito sa loob ng kampong ito. And what are you going to do, RD, po, doon sa mga plano pong kaso na Okay lang, sagutin natin as they come. Wala problema yun. Pero tuloy pa rin ang mission nyo as PRO 11 Regional Director? I don't know. Depende. Nasa Chief PNP yan at saka kay SILG at saka sa Presidente. Kung tuloy pa ba nila ako rito sa Region 11 or I'll be given another job. RD, mensahe niyo po sa mga taga kay OJC, kay ano po? Ako'y nagpapasalamat sa cooperation ng ating mga kababayan, sa mga taga Davao, sa mga taga kay OJC. Hindi ko lang kung nasasabi, Ding, pakipahiram nga ng cellphone. Sandali. Hindi ko lang nasasabi sa inyo sa mga nangungutya na hindi ka taga Davao. Wait. Sa mga nagsasabing, oh my goodness, airplane mode muna natin. Mamirit! Halika. May papakita lang ako. Sa mga nagsasabi na hindi ka taga Davao, ito po ang titulo ng bahay ko sa Talomo. Nakapangalan sa aming mag-asawa. Pakita po. Diyan ho sa Talomo yan. Okay. Yan. Sir, patingin sir. Nawala, sir. Nawala. Oh. Oh. Kung sa mga nagsasabi po na hindi ako taga Davao, ay may titulo po ang bahay at lupa ko dyan sa Talomo ha. At yan ay nakapangalan sa aming mag-asawa. Yan. Bakit po, sir? May mga mag-question? Hindi nila alam, di ba? Palagi lang ako sinasabihan na hindi ako taga Davao. Taga Davao po ako lihitimo. May bahay ako rito. Bahay at lupa. Sa mga panahon, RD, na maraming nagkukutsa sa inyo, sino po ba yung parang sandigan nyo most of the time? Ang sandigan ko po ay nakasulat po ang pangalan niya diyan sa bantayog ng mga bayani dito sa loob ng kampo. Bukas mag-aaliho ko ng bulaklak. Tatay ko yan. Anong name, sir? Rodolfo M. Torre, 551354, PC. Rodolfo Torre. Yeah. Taga Davao din siya po? Siya ay First Sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Nung noon, ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Okay. Kaya andyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Torion and yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role. And well, it turned out well. And hopefully, RD, no? Bali, start na ito ng siguro panibagong partnership natin para ma-develop or mapangalagaan ang Davao. Yeah, of course. At the very start naman. Apo. At the very start. Pero before, sir, may surrender feelers na from them? Wala? Sige sir. Si SILG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he's the focal person dyan sa surrender niya. Pero nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa itong ganitong operasyon ay hindi... I don't like to take credit take any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa KOJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro
na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana ay tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabaho ito at servisyon ito. And let's be proud that we did our job today. Pahabol ko lang po, RD. Sinakay po daw sa C1. 30. Yeah, I think yun nga ang nangyari dahil andyan ang aeroplano. So sa Manila na yun siguro. I think so, yeah. Yung C-130 po is nandito sa Davao na mataan kanina. Yeah. Apo. Sige po. Sige po. Tama, sir. Congratulations. Bantag naman. Ang mga details nun ay hindi ko talaga alam. Okay, so pakinalang at hindi pa rin hindi ko talaga alam ang mga details na yun. Pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao. I think so. I would like to think so. Na dito talaga nanggaling sa Davao dahil pinasundo ng eroplano. So, and may convoy na pinalabas sa KOJC. Ang kinikwento niyo kanina ay siya ay sinundo ng C-130 with itong... Hindi ko sigurado na sinundo ng C-130. Basta namataan natin ng C-130 na naglanding sa TOG 11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport. Pinaguide ng ating ABSEO, yung Aviation Security Group na unit natin, and then dinala sa aeroplano. So RD, ano po masasabi niyo kasi all the while, habang kayo ay busy rito, nandito pa rin talaga. At tama po yung sinasabi niyo, nandito si Apollo Kibuloy. Hindi naman tayo nagduda dun. There's no doubt that he's here. Ang pagtatago nga lang. At napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating paghahanap. Dahil napakalaki nga ng lugar. Kaya napag-aralan din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi niyo ngayon sa inyo pong sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate for 16 days, nandito sila? Ako'y lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan. At sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para ma-achieve ang mission na ito. So, maraming salamat sa inyong cooperation. At sagot ko ngayong gabi ang lechon at band. Ano naman po masasabi ninyo, General, sa mga taga-KOJC? Well, ako'y nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon. At may mga pagbabanghayan siguro, hindi pagkakaintindihan, at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing. At hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa akin trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive, on how we do it our way. Hello, sir. Ayan po si General. Sir, salamat sir. Torre. Yes, sir. At medyo wala pang rin pahinga. Yes, sir. Opo, sir. Opo, sir. Sinasabi niya na walang yes, sir. Thank you, sir. Even siya ay wala pa rin pahinga ngayon. Pero for 16 days, nagkaroon ng magandang resulta itong kanilang naging operasyon. Okay, 2 linggo kayong nag-ikot. Saan kaya nagtago si Kibuloy? Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So, we do think. Yung mga ang mga details I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay? So, ako'y nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa ibinigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? And then uulitin ko lang, sir. Kanina, sir, yung 1 p.m. na deployment ng napakaraming pulis, ano sana yung plano ng PNP? Yun na yun. Whether he surrenders or not. Basta yun ang mga detalye natin. Sabihin ko na lang bukas. Okay? Sige. Maraming mga boss namin. Salamat. Mga kapuso, nakausap natin ang Regional Director ng Pro 11 na si Police Brigadier General Nicholas Torre III, at ngayon nga nagagalak din siya sa naging development ng ilang linggong paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Keep posted po, magbibigay pa po kami ng karagdagang updates po sa inyo.